Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, kumusta? Mayong hapon kaninyong tanan. Welcome diri sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang Dr. Bombo program. Kini si Bombo Kevin na makiguban kaninyong adto na sa alas 3:30 ang takna sa hapon mga kabombo. Sa ato sa tang Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Magandang adlaw mga kabombo, ang ato aga paabuton adesir mga kabombo ang Pasko. Now, diriya mga kabombo sa atong pagpanag-uban sa karong hapuna, mga kabombo is ang ato aga paghisgutan ang kining may kalambigitan mga kabombo sa kining pagmabdos mga kabombo. Sabton ang understanding pregnancy, common signs, symptoms, and recommended management. Para mga kabombo magpasabot regarding nini, ato makauban usa ka registered nurse, si registered nurse Miss Natalie Grace Ilahas, mga kabombo, nani sa operating room, delivery room complex staff nurse, gikan sa Allied Care Experts Medical Center Butuan. Miss Natalie Grace Ilahas, ma'am, mayong hapon kanimo. Mahayong hapon, sir. Madunggan ako? Yes, ma'am. Loud and clear, ma'am. Okay. So, maayong hapon sa tanan, no? Labi na sa nga nagapaminaw sa atong programang Bombo Radio Butuan. So, karon akong i-share sa inyo akong knowledge about how to understand. Makita na akong screen? Yes, ma'am. Okay. Ang pagpasabot sa pregnancy, common signs and symptoms, and recommended management nato, no? So, magsugod ta sa akong overview sa akong topic. Makita ninyo, ma-hear ninyo akong topic na naay mga signs and symptoms, and then ang makalisod sa pagburos og unsa pod ang updated nga medical management and recommendations nga ginarekomenda sa atong mga doctors. So, first, ako sang i-differentiate, no? Kung unsa ang kalahian sa sinyalis o simptomas. So, naman tay signs and symptoms, sir, no? So, ang sinyalis mao ang objective nga ebidensya sa sakit nga makita o maobserbahan nato sa tao. So, meaning, ato dyan siyang makita, okay? Samtang ang sintomas, mao po ni ang subjective nga ebidensya mahitungod sa sakit nga mahimo lamang i-report niini sa usa ka buros or sa usa ka naka-experience niini. So una ta sa nahati sa tulo atong signs and symptoms: presumptive, probable, and positive. So una sa presumptive. O kaning nausea and vomiting o morning, ginatawag ninyo nga morning sickness, no? Maglipong-lipong ta og during pagbarog sa atong bed o kasukaon. Okay, unsa man ang mga hinungdan niini? Ang first gid hinungdan is ang hormonal changes. Sa pagburos nato, no, upat ra gid kani nga mga hormones ra gid ang involved na atong progesterone, atong estrogen, oxytocin ug ang HCG o kanang human chorionic gonadotropin. So kana siya mao na siya ang hormone nga gina-release sa atong placenta. Okay? So kana kung taas na sila, like ma-trigger, no, ma-heightened atong smell o ang atong taste, which is ma-trigger ang atong vomiting center sa atong brain. So mao nang kasukaunta. Unya, ang ikaduha nga hinungdan is ang pressure nato sa mattress sa GI tract. Since taas man sila, natay gitawag nga simple terms na akong i-share sa inyo, nagitawag nato nga relaxing hormones nga makapa-relax, no, kung once magburos ta ginapa-relax niya ang mga smooth muscles, especially sa tiyan na putay smooth muscles madamay pud siya, which means nga maka-result siya nga hinay atong digestion. Okay, kung hinay atong digestion, so mao na siya ang mahitabo, no? Kanang feeling nato atong tiyan kay puno siya permis, maong need nato musuka. So yung ana siya.
Ang mga buhaton lang nato ana simple lang jud ang recommended no pagkaon og dry crackers. So unsa man yung mga dry crackers nato? Natay Skyflex, di ba? Natay mga Ribisco. So kanang mga bland lang and mga dili ra kay salty pagkaon ini para mabalance ang acid sa atong tiyan. Okay? Then likayan po nato ang dry crackers. Likayan nato ang mga fatty foods and uban pang mga irritants kay para unsa may mga irritants like mga spicy foods kay para dili ra pud ta kasukaon. And then pagkaon og gamay na pagkaon apan kanunay. So unsay meaning ani mo ni ilang gitawag no nga small frequent meals. So small lang, ginagmay lang pero di lang kayo paspas kay kamukaon. Kay naara pud tay recommended nga recommended nga weight kung once magburos ta. Depende ra pud na sa imong BMI. Okay? And then pag inom og daghang tubig in between meals kay para ma-digest gito imong kinaon, no? Next, ang kaning missed period. Kaning missed period ta. First gina nga symptoms dili dug-on. Meaning ani ang hinungdan ani is ang pag-implantar na sa fertilized egg sa matres. So kanus man ni ma-implantar. Pag humani magpaghilawas no sa imong uyab or sa imong partner or sa imong bana, ma-fertilize na dahil once maigo no ang egg cell o sperm cell, ma-fertilize na siya within 6 to 7 days. No, nga na siya kapaspas. So, dira na dahil ka dilindan kog dugon, no? Kay tungod na po na sa hormonal change nga ginahimo sa HCG nato nga iyang ipastop ang pagdugo kay naanay bata nga patubuon. So, ang ana siya simple terms lang jud. So, ang atong mga buhaton ni ini is siguraduhon lang nato pinaagi sa pregnancy test. But ang pregnancy test dili jud na ang confirmatory test nga once buros ta, okay? Pregnancy test lang sa ta kay makita ba nato kung naabay HCG sa atong urine. Mo na ang purpose nga nung mag-pregnancy test ta. Okay, then mag-follow up ka sa healthcare provider alang sa prenatal care kung mapamatud-an nga buros na jud ka. So naaman tay mga typical nga prenatal care nato nga schedule, no? Like for example, 4 to 28 weeks dapat maka-prenatal ka kas-up per month. And then kung naana ta 7 to 8 months or 28 to 36 weeks, dapat atong prenatal visit is every 2 weeks, no? Every 2 weeks. And then kung naana ta sa 8 to 9 months, no? 36 to 40 weeks, so kailangan mag-prenatal ta every week na kay delikado na no in case no ma-rupture imong bag of water or kanang panubigon, so kailangan every week na ta magpa-prenatal check. Okay? So next is frequent urination. So kaning frequent urination pagsigi og ihi kay ngano man tungod kay pressure sa nagdako sa bata sa pantog duol ra ang atong matres og atong pantog. So kung once ma-press na siya, so sige ra gid tag-ihi na urge nga mag-urinate jud ta. And then pagtaas pod sa blood flow sa panahon sa boros. So unsa may mga buhaton nato niini? Pag inom lang og daghang tubig gawas lang sa gabi. So dili lang pod kay kapaspas mo inom og tubig sa gabi kay para di pod ka magsigig bangon kay sige kag ihi. So hinayi lang ang pag inom og tubig sa gabi. And then paggamit og perennial pad aron ma-absorb ang leakage kay kung di jud mapugnan no, so sige kag iihi, pwede po ka mag-perennial pad. So, ma-absorb na niya. Ang Kegels exercise, o kaning Kegels exercise, excuse me, simple lang ni siya. Pwede ragig ka buhaton ni ini mag-ingkod or maghigda, no? Imo lang siyang i-tighten imong pelvic muscle, like pelvic floor muscles, like mura kag mangihi, okay? Imo ra siyang i-hold for 3 to 5 seconds, and then you can repeat this 10 times, 3 times a day. Okay? Excuse me. Okay. Next. Madunggan pa ko, sir, no? Yes, ma'am. Okay. Next is naatay gitawag nga heartburn. Kaning heartburn or atong gitawag nga acid reflux. Kaning mga hinungdan sa acid reflux nato is again hormonal changes gihapon kato akong giingon nga mas low ang atong digestion kay gina-relax sa hormones atong mga smooth muscles. So kana pa lang
mabalik ang atong acid, no? Like, moadto siya sa esophagus. So, yung ana siya, acid reflux. So, pressure po sa mattress sa GI tract, mo po yung nakahinungdan in. Okay, ang mga buhaton lang nimo, you have to avoid, no, fatty foods, uban pa mga irritants dyan. And then, pabiling patindog o dili maghigda lang sulod sa tulo o 4 ka oras human mo kaon. Dili sa Diyos ka diretsong higda. Okay? Likay ang mga gas-forming foods. Unsa man to mga gas-forming foods. For example, kamote, kay para di lang kay ka mag-utot-utot, di ba? Okay, excuse me. Then, pag inom og antacid or ampogel. So, kaning antacid or ampogel, kung ano ni siya, recommended ni siya to some doctors, mo pa na siya updated, but kailangan gihapon ni siya og reseta sa atong doctor, di lang ta basta-basta ani mag-inom-inom, okay? Kay kani siya, isa ni siya ka mild antacid nga makapa-neutralize sa atong acid sa atong tiyan. So, pwede na siya. Kung grabe jud imong acid reflux, pwede na nimo siya ipa-kuan sa imong doctor. Okay, next, ang fatigues, dali ra kapuyon. So, kaning dali ra kapuyon, di ba, medyo sa pamilya nato or sa imong asawa, ingno na nato OA, di na mulihok ang mga buros. So, dili lang po nato na invalidate ilang mga feelings, everyone, no? So, ang mga hinungdan lang jud ani is hormonal changes gihapon. Ang hormonal changes kay for example, increase imong progesterone, maka-cause siya og drowsiness o maka-reduce sa energy levels. Like, kita po naghatag og nutrisyon sa nagdako nga bata, so murag ma-drain jud ang isa ka buros, no? Kay maghatag man siya nutrition po sa iyang bata. Ang bata niya gisaligan na magitod sa mama. Okay. So, ang buhaton lang nato, pahuway og tulog, pero dili lang po kay sobraan nagtulog, dapat mag-exercise gihapon ka. Dili, like, for example, mag-walk ka og 5 minutes, so yung ana, dili lang po ka sige kita. Kay dapat, dili ra po sedentary atong lifestyle when it comes nga magburos ta. Okay? Balancing nga diet. So, pagkaon og mga taas na iron or protina. So, asan ni dato sila makitaan? Makitaan po din nato sila mga gulay, mga leafy green foods, mga beans, atong meat. So, para makasupport sa atong energy. Okay? Pag ehersisyo mo tong ingon na pwede lang ka mag-walk for 5 minutes or na ay gina-recommenda po ng mga prenatal yoga, no? To improve ang circulation o makababusog energy sa usa ka buros. Next, ang dyspnea or paglisod o pagginhawa. So, kaning paglisod o pagginhawa, normally because ang pressure sa diaphragm gipugos sa mattress. So, samtang nagdako ang atong diaphragm nga doon sa xiphoid process, diri aubos lang sa tutoy, and then ma-push na siya mo na makalisod og ginhawa ang isa ka buros. So, unsa atong pagabuhaton? Paghigda lang og semi-Fowlers para ma-reduce ang pressure sa diaphragm. For, kung ang pasabot aning semi-Fowlers is dili lang ka flat on bed. Kailangan napod kay unlan sa imong likod, no? And then pagsulob og loose nga sinina og bra. So para dili ma-constrict, no, ang imong chest, dili ma-constrict, dapat loose lang atong sulobon. Okay? And then magpahulay kanunay. Dapat dili ka mag-overexert, dili ka mag-alsa og atpod. Para di ka mabughat. So, ano siya. I-conserve nimo ang energy. Kay kung panahon tig-labor na nimo sa 9 months, dira na jud. Kailangan jud kag energy sa imong bata. Okay? Next is constipation. Again, ang hinungdan ani katong hormonal change, lisod kaayo mag-digest, no? Pressure sa mattress sa GI tract o pag-inom og iron nga wala pa mukaon. So, okay, ang buhaton lang nimo niini is pag-inom og daghang tubig para mas soften ang imong stools and support sa digestion, and then pagkaon og 3 o 4 ka serving sa prutas o gulay adlaw-adlaw. So dili lang panalitan 1 ka kilo nga lansones mauna imong hotdon. Guys, ang recommended nga pagkaon lang nato sa atong prutas o gulay is 3 to 4 servings lang. So for example, na kay lansones, 4 lang dyan ka lansones imong kanon, dili nimo hotdon ang 1 ka kilo. Okay, so mag-regular exercise ta, and then katong gitawag na nga mild laxative. Next is the leg cramps. So common dyan yung leg cramps, sakit ka ang tiis, panakit sa mga batiis. So mga hinungdan ini is imbalance ang imong calcium o phosphorus, no? Kay
yes, imbalance imong calcium and phosphorus, and then muscle fatigue. Kay kung nag-increase ang imong weight, ma-double man imong weight kung once magburos ka, then increase po ang imong physical demand. So, makalid nga overuse ang imong overuse imong tiil, and then magka-cramps na dayon ka. And then napo tay gitawag nga pressure sa mga nerves. Tungod kay nagtubo ang bata, no, maka-compress gid siya sa nerves, labi na sa atong mga legs. Okay, ang mga buhaton lang nato pagtaas sa intake sa calcium. So ang sumala sa libro og mga recommended management sa pregnant, kailangan ta mo take og 1,200 milligrams nga calcium, no. Ang non-pregnant is 800 milligrams. Okay, pagkaon og upat ka baso nga gatas adlaw-adlaw para makasupport sa imong calcium nga nutrition. And then dili magsulog og masikip nga garter. Next is back pain. Kani sakit kaayo jud ni, labi na kay ang atong tiyan nag-una na jud mo nang gitawag nila nga lordosis, di ba? So ang hinungdan ani pagdako sa matres maghatag og dugang nga pressure sa spine ug ubos nga bahin sa likod. So mo tong giingon na atay gitawag nga hormone nga relaxin. So iyang gina-relax ang mga pelvis nga ligaments or mga soften nga cervix to prepare the delivery. So mao na siyang hina kayo atong bukog diriya, no? Diriya sa atong pelvic floor, hina kayo na siya pati sa atong mga tiilan. O ang sa atong mga buhaton lang, maayong postura o paggamit og supportive nga likodan o undan kung once maingkod ta. So good posture lang jud nga dili lang ka murag bako tan-awon, so kailangan ato siyang iubay kung asa ang atong tiyan, no? Kung nag-una ta, so magtindog ta, straight lang gid po. Then prenatal nga ehersisyo or stretching, so daghan na kaayo na ang mga recommended nga exercise mo tong mga prenatal yoga or mga stretching, so pwede ra na siya. Paggamit og warm compress or hinay lang nga massage, kanang ginaingon nila nga magpahilot sa buros ay kanang hiluton ang buros, delikado pud kay na siya mga sir and ma'am, kay kailangan gentle lang ang atong massage sa mga buros. Dito lang kita sa mga pressure points, likay jud sa tiyan nga hiluton dapit, no? So dito lang ka pwede ka sa likod, sa back, sa back, and then diri sa atong mga shoulders, sa atong tail. So dito lang sa mga pressure points kay para dili ra kaayo makomplikado ang atong bata, no? And then, paggamit og maternity support belt ay matabangan ang physical strain. So, hapit na ang 5 sale, no, sa Shopee. So, pwede ra mo palit ani sa online. Nadaghan kayo sa online. Maternity support belt. Kay para ma-balance, no, ang imong weight, no, sa imong tiyan o sa imong lawas. Okay, next is ang probable signs. So, kaning probable signs, mao na gid ni atong makit-an sa usa ka buros. Una ta is skin changes na atay gitawag nga linya negra, kluwasma og stretch marks. O una ta sa linya negra, kaning linya negra mao ni siya ang naay itom sa imong tiyan nga nag-straight line, no, padong sa imong symphysis pubis. O kaning kluwasma, ma-feel nimo nga naay itom sa imong naong, muna siyang gitawag na mask of pregnancy. So, mutong nga gina siya. Pero pagkadugayan, mawala ra po na siya. Ang kaning stretch marks, dili ra kayo ni siya mawala, pero mo fade away siya, pero self-viril na siya nga color. Okay? Ang mga hinungdan ni is ang hormonal changes gihapon, way lain. Sila ra gina sila, normal ra gina siyang mahitabo sa usa ka buros. Dili lang ta mo ingon nga pangit na kaayo ko samtang nagburusok, kailangan mag skincare jud ko, dapat wad-on jud ni nako. No. Normal jud na siya mo gawas, and then it will fade away lang siya weeks or months, okay, after nimo pagpanganak. And then kaning stretch marks mahitabo ni kay ka-accommodate man nimo ang nagtubo nga bata, so kailangan i-stretch gid imong skin. So mao nang magka stretch marks ang usa ka buros. Okay, unsa atong mga buhaton lang, general sa mga skin changes, sun protection, wear sunscreen. Kay ang pregnancy, increase ang ilang sensitivity sa sun. So, makalid siya og dark spots or atong gitawag nga melasma. So, kailangan mag-use lang tag sunscreen, natay mga SPF 30 or 50 para ma-avoid ang atong prolonged exposure sa sun, okay, to protect our skin. And then gentle skin care lang ta, avoid using harsh soaps or skin products.
So, para ma-maintain gihapon ang atong skin nga moisturize siya and reduce the sensitivity. Okay? Next is ang Chadwick sign. Muna siya ang makita namo mga medical professionals, mga registered mga nurses o mga midwives, no, kung among i-internal exam ang isa ka buros, na muna siya ang makita namo, bluish purple nga discoloration sa cervix extending to the vagina. Okay? Because increase ang estrogen levels lead to greater vascularization and blood flow to the pelvic region, causing this color nga blue. So, normal lang na siya sa pregnancy. Isa po di siya confirmatory, no? Naputay gitawag nga Goodell sign or softening of the cervix. Increase ang blood flow and hormonal changes nato ani. Make the cervix more pliable and less firm. So, mo akong giingon, mga soft na ginasiya tanan. Okay? Ang Heger sign, softening of the uterus po, clinical indication of pregnancy observed during a pelvic exam. It is the softening of the lower uterine segment. So, bukod ni siya 6 to 12 weeks of gestation. So, this is a sign due to hormonal gihapon o physical changes nga nahitabo sa early pregnancy. Okay, next is ang ballotment. Ang kaning ballotment, a clinical sign of pregnancy where the examiner feels the fetus kung among ibutang among kamot, among itap ang bottom sa mother, mo-rebound na siya rebound effect nga after pushing on the cervix or uterine segment during a pelvic exam. So, it occurs due to the presence of amniotic fluid. So, nana siya gitawag nga panubigon, no? And a mobile fetus within the uterine cavity. So, nana jay bata. Typically felt around 16 to 20 weeks of gestation. Okay, unsay management na to? Walay management, walay specific management. Normal na gini siya nga clinical sign. So, it is often used as a part of pregnancy confirmation during a pelvic exam. Okay, kani Braxton Hicks contraction kanang feel ninyo bisag 6 to 7 months pa mo pero murag naga-contract na mo, feeling ninyo murag mo kaanakon. So, kani siya irregular ni siya nga painless uterine contractions that occur throughout the pregnancy but are more noticeable sa second and third trimester. So, dili lang kay pud ka mabalaka ana because nag-practice lang ang atong uterus ana for labor due to increase nga sige nag-increase ang oxytocin sensitivity as pregnancy progresses kay para makaanak dayon ka sa 9 months, no, sa imong kabuwanon. So these contractions help promote blood flow to the placenta and prepare the uterus for delivery. Okay, ang management lang nato ani is hydration. Okay, inom gihapon og tubig and rest to help reduce the frequency of contraction. So, di po kay kasigiglihok kay kung sige pong kaglihok, wala nag-contract, matrigger po, bisag di pa ni mo kabuwan nun, dili pa ni mo kabuwan nun, no? Makulbaan po ka, nga, kanang, yes, mag-hydrate lang dita, okay? Next is ang rests, no? Okay, naingon nato na kung rest. Ang warm bath can help relax the muscles and ease the discomfort associated with the contractions, and then regular prenatal visits contact, pinaka-importante, no? To monitor ang pregnancy nimo and ensure nga ang contractions are not a sign of preterm labor. Kaya basi mag-preterm labor po kasi gira kag-contract, so ipahulay dyan na. Dili ka sige lakaw-lakaw. So, mauna. And then, contact healthcare provider. Kung paspas na, kung sige na o contract, sakit na kaayo, remember ang kaning Braxton Hicks, painless siya, dili siya sakit. Pero kung painful siya, then regular na iyang contractions, bisag 6 to 7 months pa ka, delikado na siya, basin mag-preterm labor na ka. Then naana kay symptoms of bleeding, no? I-contact yun yung mga healthcare providers, ay mga OBGYN na mga doctors, no? And next is ang atong positive signs. So, mauna ni, happy family na. Okay? Sa ultrasound, ma-check din nato confirmatory test ng ultrasound, ganaanay bata, na? Makita ninyo ang fetal outline na purma na gid siya nga bata. And then, fetal heart tone, madunggan na namo, no? Nga nay heartbeat. And then, sa pag-test sa CTG machine, agihapon ang heartbeat. Next is ang fetal movement nga ma-felt namo mga nurses o midwife o mga doctors during pag-assess namo sa inyong tiyan. Okay, ang effective management of pregnancy. So, tanan mga buros la ilahi gyud tag journey, no, sa
common nato nga signs and symptoms that can be managed with proper care. So, akong i-summarize lang tanan, regular dapat nga prenatal care to monitor the maternal and fetal health, no? Natay mga vitamins nga available nang ipanghatag sa atong mga different barangays, na clinics or asa pa diha. Lifestyle modification, proper nutrition, hydration, and rest. Ang proper nutrition, dili ka sige kaon sa imong cravings, dapat balanse gihapon. Dili kasi kag crave mauna. So, dapat balanse ka depende sa imong BMI. Kung pila ra imong recommended weight nga dapat matimbang nimo during sa imong pagburos. Education about normal pregnancy changes and warning signs of complications. So, mo to mga changes nga akong gi-discuss, mo na to lang common, no? And then prompt reporting of symptoms, dapat mo report jud ka, dili ka magtago-tago, palihog lang. Dapat kung naanay bleeding or spotting nga bleed, dapat adtugi ka sa imong doctors. Severe pain, kay base lahi ni siya nga complications, kay daghan po tay complications sa pregnancy or reduced fetal movements. Wala na nato nadunggan ang ato, ay dili na nato mabati ang atong bata sa tiyan. And then early recognition of signs and appropriate management, ensure better outcomes of both mother and baby, minimizing the risk and promoting healthy pregnancy. So, maora to, daghang salamat, no? Kung naamoy mga pangutana, Oo. pwede ra mo mag-asa. Ma'am Natalie, kuan lang. How about kining kuan ba? Kanang, sa to, although na-mention ni mo cravings, how about kanang ingon na? Yes. Naglihi. Unsa man na siya? Kanang naglihi, again, hormonal changes gihapon na siya ay motong ingon heightened ang atong panghimhot o pangtilaw, so naga-crave gitag bisag unsa. So mo nang dapat nagihapoy bantay sa atong doktor nga dili na puta sige palabi og kaon, no, nga ing-ana siya. So normal lagi ng cravings. Normal lang yung cravings dyan. Pero katong kuan at least makatabang to kato na mention nimo nga unsa to kaon og kung kasukaon, kaon na to nga dry nga mga Kaon na tag dry crackers before ka mo hawa sa imong bed. So wala higda ka, kaon tag dry crackers sa imong tapad. Answer ka mo tindog kay para dili na kay lipong kay ubos man atong blood sugar, no, wala man tagi kaon sa tibuok nato gabi, tulog man kayo ta, so mubaba atong sugar levels. So kay para mabalanse po to sa acid o sa atong sugar, kaon gid ka dry crackers. Pero Simple ano, na. ang uban dili man dayon mabantayan, Ma'am Natalie. Kanang uban mo abot pa og 3 or 4 ka bulan, and sir sila magduda nga mura maglain naman ako ang gikuan. Oo, so kana pod among gina-encourage gyud nga once katong malayagan na ka, dili na kadug-on pag pregnancy test gid ka kung naa kay HCG nga ginatawag nato nga hormone sa atong urine, no? So kailangan kung wala jud gidugo, mag-think na kagikan ka naghilawas, no, sa imong asawa or bana ay sa imong bana o sa imong uyab, so kailangan na pregnancy test kita. Kay para tuloy-tuloy ang imong prenatal check-ups, kay dapat dili recommended nga dili jud dapat maputol ang prenatal check-ups nato kay para ma-monitor gyud nato ang bata. Pero katumayan sila layagunon yun na siya, usahay tag-tulo, tag-upat, tag-5, tag-6 ka bulan, adisir makuan, adisir unsa na dug-on. Oo, lahi po na siya nga mga nga sakit po, no, sa mga babae sa menstrual nila nga cycle. So lahi po na sila nga management. Lahi po ning sa pregnancy jud, no. Kung layagonon jud ka, dili na pud ka mag-think na boros ka. Kung wala jud pud ka nahilabtan, so mao na siya. Okay na siya. Oo. Na po na sila lahi nga tambal. Magpa-check na lang yun. Mabantayan naman ninyo mga babae, ma'am, no, nga na sa baka na pagsugod pa lang siguro or na changes sa dugo, sa menstrual nimo nga kuan, mga tagbulan, siguro mas labing maayo maadto na gid sa mga doktor, magpa-check up jud. Oo, pa-check up gid mo jud ang pinaka first recommended jud ang check up. No, kay kung dili nila pasagdan lang, mura ra pug Pasagdan lang. sayang sa kuan, sayang sa sana pregnancy test. sige, Oo, sige. sayang jud. Sige, Dapat lechon po nato sayangon ang blessing, no? Kailangan jud ato pong tarungan atong bata pagtako. Bitaw. Oy, pregnancy test nga klaro kayo ang isa sa bagit, ang isa dili kayo klaro. Unsay advice nimo anak, Ma'am Nat? Kuan, kailangan po na sila og di ba mag-double po na sila og pwede ka
maka-use og 3 times, no? 3 times nga i-confirm jud nimo nga ay di ka boros. Pero kung na-feel jud nimo wag hapon ka dug-a, diretso na gid pud dayon sa doktor. Mo jud na ang recommended. Kay kung gusto jud ka nga unsay tawag ani kanang mahiluna jud ka, adto na lang jud sa doktor. Or pwede man gid pud ni mention man nimo no, pwede naman sa center ma-monitor naman Oo. sa ato ang mga Pwede sa center, oo. Daghan man na sila, daghan may mga centers nato nga nag-support pod sa pagburos sa babae. Pero you discourage magpahilot, ma'am, no? Yes, kay wala ta kabalo nga like grabe ang pahilot jud kaayo na kana kung ingon nga ipatuyok lagi daw ang tiyan. Normally mo tuyok ra jud na ang bata kung once kabuwanon na jud na niya. Nagakuan na gid ang bata normally. Pero kanang inyong ipahilot jud, delikado na siya kay wa ta kabalo na atay ginatawag nga mga placenta previa or absorption placenta nga kana bitaw mag-separate ang bata sa placenta, isa po na siya ka complications nga mapatay jud ang bata. And then kanang naguna ang placenta sa atong vagina, so delikado na kay bleeding na, and then kung once maputol to siya, mabugtuan po to kinabuhi jud ang bata. So ayaw jud ninyo hilabti. Kung hilot mo mga gentle pressure lang sa atong likod, kung asa lang kung masakit, ano lang. Or mas klaro magpa-ultrasound og sakto. Oo, ultrasound jud. Kay unsay position sa imong bata. lagi kay naman to yung mention sa sinugdanan nani ang ultrasound, and kung magsigig meet sa mga healthcare kuan ninyo dia providers, masayra naman kung schedule ka kung karon kabuwanan na nimo magpa-ultrasound na pug ka kay tan-aw na to nituyok ba ang bata or wala. Tama, ma'am? Oo, tama na siya, sir. Lagi Kay kay kuan pod ato pong ginamonitor kung ang bata, no, natay kung ang passageway sa bata, like dako imong bata, like dako og kuan, dako gid siya, tapos gamayon ka nga bae, so maka-promote na siya og cephalopelvic disproportion, so maglisod og panganak ang mama ana. So gina-encourage ko na siya nga mag-CS na lang. So ihanan siya. So, kailangan ultrasound jud. oh, tama. Advanced na kay di ba wala naman, ma'am, ang kuan karon kanang magpanganak sa balay na naman gid sa ospital, no? Recommended na gid sa DOH nga dili na gid sa balay, tanan na jud ato birthing clinics or sa hospital gid mismo. Mas maayo kung first baby pa nimo, diretso din ka sa hospital jud, dili sa mga birthing clinics. Kung first baby pa lang kay dira jud disod kaayo mga anak sa kababae. Kay first time pa niyo. Og dili ang ayang mahadlok kay unsa na magpa-prenatal gyud dapat gyud na siya. Dili angay mahadlok kay gina-monitor na dira at tapos appropriate pud imong nutrition ana nga gina-intake. Oo. Kana kung ginauna, ma'am, kung sa magpahitaka ka diha og kini ang kaon sa sobra na di ka ana, kini di ang kulang sa imo pa, di ba? Okay, oo, na-recommended nga management, for example, imong BMI. For example, para sa ako, normal akong BMI. So, dapat kung magburos ko, 25 to 35 kilos lang dapat ang akong ma-achieve na weight gain. Ana lang jud. Pero kung obese ka, dapat 5 to 15 kilos lang jud dapat i-achieve ko na weight. If dili ko sayo, ana siya. So naay tukma gid niya kan bisan sa timbang. Na-adjust to. Nagi explanation yun halos ang tanan, no? Kay yung kapag bikugan, mo ni ang kulang sa imo. Mo ni atong i-recommend sa doctor or sa mga healthcare kung ano mo providers. Kundi Yes, sa tama. kuan lang yun. Kung labi na karon Bermans, daghan kay mga anak, sir, no? Daghan jud Bermans. Tig-anak jud. Kay February So, man. kuan, nakadungog mo karon, so pwede ra to ninyo i-manage, no? Inyong istoryahan ang inyong pamilya nga naiburos or inyong mga ate, mga mama, so makatabang ra gid sila. Lagi, no? Kay ingon kag bare months na kung na February na siya nangahitabo mo. February. Oo. Dapat Lagi. nagpa-check up gid mo kay Ginoo ko. Luoy ang bata, luoy ang mama. Yes. Luoy ang bata, luoy ang mama. Luoy ang mama. Wa ta kabaloon sa complications nga mahitabo during pagpanganak nimo, kay dili lang jud na sa early pregnancy mahitabo kundi sa hantod sa pinaka-last jud. Hantod sa pag-postpartum sa mama naghapoy complications. So kailangan
Kailangan gina-update yun. Sige, Miss Natalie Grace Ilahas, ma'am. Daghan yung salamat, ma'am, ha, sa paghatag daghan explanation, salamat, pagtagod-tagod sir. din Daghan nga kayo mga salamat. informasyon. Salamat, ma'am, o maayong hapon kanimo, ma'am. Okay, maayong hapon po sa tanan. Sa ato nakauban mga kabombo, sa ka-registered nurse, Ma'am Natalie Grace Ilahas from Allied Care Experts Medical Center Butuan, mga kabombo, kay mo lagi dunay mga eksplanasyon na tanan karon sa siyensya. Mo bitaw na mga kabombo nga mas labing maayo nga atog pagaduulan mga kabombo atog yung mga doctors ana tabaka sa health center ana tamaka o di ba kung mingon mo nga lisod bumbukibin ang kwarta na ay health center mga kabombo nga doon ay mga health center mga kabombo nga pwede na to nga diha na sa barangay na siya di naman ka malayo ana mga kabombo kay nabaya sa pagkaron kung unsa nga to na mga kabaguhan pod mga kabombo kung sa una bitaw makaingon ta nga kining mga babae sa kaniadto mga kabombo dali ra kay mga anak kaning sayon ra kayo mga kabombo nya pwede ra diha ra sa ilang mga balay manggi panganak mga kabombo pero karon medyo nagkuan na kana bang medyo nanay challenges okay na mga gipambati sa lawas mga kabombo or sobra ra ba ka obese ba ka or gamay mo nang kinahanglan magpa-prenatal mga kabombo and kato din tanan niya mag-explain sa ato na yung bisita karong hapuna mga kabombo. Na diri sa top hibalo sa tanang residente sa Butuan City o Gagusan del Norte nga dunay pipila ka mga grupo sa ilegal nga pataya nga nagaangkon nga kabahin sila sa Antigua Gaming Corporation. Kini ka mga grupo gi-report nga naghatag og taas ng komisyon ug naghulga sa mga teller nga ipaambit ang ilang halin o ka dili na sila ma-absorb ko ga mahimong operator kuno ang mga grupo. Nagpamakak sila nga partner sila sa Antiguas Gaming Corporation ug parihas og mga financier. Ang Antiguas Gaming Corporation mao lamang ang naginustarang authorized agent sa PCSO. Sa dula nga small town lottery kon STL sa Butuan ug Agusan del Norte wa nay lain pa. Sa makatudlo niadtog mihimog illegal nga mga padula sa STL adunay reward nga madawat 5,000 pesos sa pagkasikop sa illegal usher or teller, 10,000 pesos sa pagkasikop sa illegal nga coordinator or supervisor mga kabombo. Resulta sa STL karong alas 3 ang takna sa hapon 268. Resulta sa STL alas 3 ang takna sa hapon 268. Ato sa paminahon mga kabombo, mga importanteng mga pahinumdom. Ito at Sa pag-inom og tubig sa 8 hangtod na 10 ka baso matag adlaw o ikanom likayi ang stress o pagsigi og kabilar taga-adlaw. Bicable Shell Midden nahimutang sa kinapusuran sa makasaysayanong syudad sa Butuan. Ang Bicable Shell Midden nagbarog ingong tinago nga mutya nga nagulat lang madiskubrihan. Doon na kinidako nga kahulugan alang sa mga antropologo ug sa mga mahiligon sa kasaysayan. Ang maong talagsaong atraksyon, testamento sa karaan nga kinabuhi ug kultura kan sa daklit mong makita ang kasaysayan sa mga karaang komunidad sa Butuan. Laag na suroy na sa Bicable Shell Midden nahimutang sa barangay Bunbon ning syudad sa Butuan. Mga benepisyo nga makuha sa brisk walking. Una, pagsunog sa kalorya. Ikaduha, pagpaligon sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar. Ikaapat, makapahupay sa sakit sa lutahan. Ikalima, magpaligon sa immune system og enerhiya. Ug ikaunom, makatabang kini nga malugwayan ang imong kinabuhi. Diri sa Butuan, sikat ang hugpong sa mga pulong nga you've never been to Butuan if you have not tasted palagsing. Usa ka klase sa hinamis nga sama sa suman ang palagsing gama sa mga lokal nga produkto sama sa unaw kun lumbia, butong, gata, ingon man asukar. Ang una usa ka importante nga produkto sa Butuan tungod kay sagad man kining makita sa mga lapukong bahin nga lugar kan sa abunda sa dakbayan. Ikaw, mikakaon ka na ba kung palagsing? Mga benepisyo sa panglawas nga makuha sa pagkaon og prutas. Una,
makatabang kini pagpaubos sa atong blood sugar. Ang pagkaon og prutas makapahimsog usab sa atong kasing-kasing. Gawas ni ini, makahupay usab kini sa mga simptomas sa dysmenorrhea. Makapalambo usab kini sa atong digestive system. Ang pagkaon og prutas makatabang sa pagpakunhod sa atong timbang ug usab kini anti-cancer. Ug sa katapusan, makatabang kini pagpalambo sa atong immunity. Mga practical nga tips aron dili ka mahadlo ka mga istorya sa kadaghanan. Una, imbis nga sa mata, agtang ang lantawa sa imuhang mga gikaistorya. Ikaduha, kung magnga man ganing ka, ayaw kalimti nga muhunong sa pagistorya. Ug ang ikatulo, ayaw kalimti ang tumong sa imong pagigistorya. Sa ingon, dili ka mawala ug makalimot sa dagan niini. Mao kana ang mga tips gikan ning nagunang sibihan. Bombo Radyo Butuan. Basta Radyo Bombo. Higyud kapugnan ang lakat sa panahon, daghan kanato ang maningkamot nga magpabiling batanon. Ang pagbabiling healthy ug well-balanced diet lisod kabuton. Pero ang pagpatuman og insaktong lifestyle ug pagkaon og healthy ang maghatag kanimo og extra ammunition batok sa signs of aging. Mas labing epektibo ang diet kumparisan kini og healthy lifestyle sama sa pagtulog og sayo, paglikay sa bisyo ug ang pagpabiling aktibo sama sa pag-ehersisyo. Ang katigulangon dili kapugnan pero pwede nato kining mapalangan. Ani-ana ang giya sa mga pagkaon nga makapahimsog sa atong panlawas. Una, cruciferous vegetables. Ikaduha, beans. Ikatulo, berries. Ikaapat, mushrooms o uhong. Ikalima, flax and chia seeds. Ikaunom, green tea. Mao kadto ang mga pagkaon nga magapahimsog sa atong panlawas. Basta Radyo Bombo. Mga paagi pagkonserbar sa kalasangan. Una, kontrolon ang deforestation. Ikaduha, panalipdan ang kalasangan batok sa sunog. Ikatulo, pagtanom o pagpatubo og mga kahoy diha sa kalasangan. Ikaapat, himuon ang maayong nga practice diha sa pagpanguma. Sundon nato ang maayong gawi aron na atong mapreserbar ang atong kalasangan alang sa umadlabot nga kaliwatan. Mensahe atod kaninyo sa DXBR, Bombo Radyo Butuan. Basta Radio Bombo! Nasuta karon sa usa ka research nga pagtagpilaw matagud to, mas makahimo kanimong creative, focus og fresh sa tibok adlaw. Usa sa mga pagstudyo nasuta nga kini makapaubos usab sa risgo sa heart attack. Katong hilig magtagpilaw nasuta nga 37% mas ubos ang tsansang mamatay gumikan na sa heart attack o guban pa nga mga coronary ailment. Kontra ni ato nga mga individual nga magtrabaho tibuok adlaw. Ang mga domestic animal sama sa iro o iring dakog tabang gawas nga banda kini sa panimalay makahupay usab kini sa stress. Pero pipila sa mao mga mananap ang biktima sa pagpangabuso, ang pagpasagad sa binang hayop usa kini ka krimen sa nasod. Nagaporma sa animal cruelty ug gitawag nga animal abuse. Sakit pa man ang dungon nga taliwa sa kanusente sa dagway sa iro ug iring. Aduna jay mga tao nga walay kaluoy. Gaan kay kamot sa pagbunal ug sipa sa maong mga mananap. Ato inumduman nga mga hayop walay tingog, busa dili makapangayo og tabang, dili sila makahangiyo o kagawasan, dili makapangayo og proteksyon, busa kita angay nga mahimong mananayon. Ani ang mga tips para sa luwas nga pagmaneho sa panahon sa tingulan. Una, ipabilin ang igwa-igong distansya sa mga sakyanan nga naguna kanimo. Ikaduha, pagbaton og wiper nga naa sa mayong kondisyon tungod kay mao kini ang maghatag og visibility sa dalan ngimong agian. Ikatulo, kinahanglan nga ang mga ligid sa imong sakyanan bagapaw spike o gusto nga paghanay aron malikayan ang disgrasya. Ikaapat, kinahanglan nga imong sakyanan dunay mayong preno aron malikayan ang disgrasya. Kini nga tips hatod kaninyo sa DXBR Bombo Radio Butuan. Basta Radio Bombo! Mga tips alang sa kaamguhan sa kaluwasan sa motorsiklo. Una, ayaw gunahuna nga ang mga driver nga nagsunod og imong makasugat makakita nimo. Ikaduha, magbinantayon pag-ayo kung magpadagan sa mga lugar nga dunay konstruksyon. Ikatulo, likayi ang pagbiyahe kung dili maayo ang lakat sa panahon. Ikaapat, ibutang ang imong kaugalingon gikan sa blind spot sa driver. Ikalima, gamita ang imong headlights sa gabi o pagsulob og reflective tape.
Ika-6, minusi ang ikusgon sa imong pagpadagan. Ika-7, pag-amping pag-ayo samtang ana. Baliktad rin sa itong pagpanaguban sa ato aga tulumanon mga kabombo. Sa ato sa taga nagapadayon nga promo ang 1-2 panalo. Part 23 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw baldi-baling pa premium na may cash pa. 6.5 milyones pesos ang total prizes nationwide. Sa Grand Draw mga kabombo, adunay nagulat ka ninyo nga grand prize 1 million pesos. Regional draw din na to sa National Capital Region, sa Luzon, Visayas, man sa Mindanao, sa matag rehiyon mga kabombo na ay makadaog og first prize 100,000 pesos. Second prize, 70,000 pesos. Third prize, 50,000 pesos. And matag adlaw mga kabombo Lunes hangtod na sa Biyernes, dunay makadaog mga kabombo tulo ka mga daily winners nato. Duha ka buok ang makadaog 500 pesos cash o gift pack nga worth 720 pesos. Ang special winners makadawat og 500 pesos cash og limited edition rechargeable AM/FM radio set with LED light. Ang mga mananaog kinahanglan makani din mo station sulod sa 6 ka oras. Kaya dili inyo na mga kabombo ma-claim within 6 hours ang premium ninyo, i-forfeit na to na siya og mobulat ta og lain mo deklara din ta og mananaog na sad. Now kini mga kabombo ang isulat ninyo sa inyong mga sobre sa gawas. Long nga sobre ang gamito na puti sa gawas kabayan, sulatan ninyo sa inyong ngalan, edad, address, contact number, pirma, wake number, ngalan sa proof of purchase gamit. Sulat po rin yung mga kabombo 1 to panalo part 23. Promo ng Bombo Radio Star FM. Bombo Radio Butuan, Purok Size, Barangay Ampayon, Butuan City. Mga produkto mga kabombo nga magamit ninyo, palito ninyo ni ha, o magamit ninyo is proof of purchase. Una, Birch Tree Fortified, o sa labang ka empty sachet sa bisagod sa kabayan and sizes sa Birch Tree o sa naka-entry. MX3 capsule o sa labang ka empty blister foil sa MX3 capsule o sa naka-entry. Orocan o sa labang ka product sticker coupon na Bombo promo titles o sa naka-entry. Syngenta crop protection sa labang ka label sa bisagod sa Syngenta brand and sizes. Kini mga kabombo ang produkto sa Syngenta, SoFit Early Weed Management sa malupit na damo, kaya yan ng malupit na SoFit. Buto pa lang, kontrolado ang damo, spray ang SoFit pagkatanim 0 hanggang 4 na araw. Huwag magpapaipit sa damong makulit. Machete, gumamit ng machete para ani dumami. Kapag nakontrol ang pagtubo ng damo sa umpisa pa lang, mas malaki ang tsansa para kumita ng malaki. Chief. Ang Chief ay magaling, mabisa at ligtas gamitin. Kayang kontrolin ang mataning damo sa palayan. Merong dalawang pinagsamang active ingredient na pamatay damo at walang sunog sa palay. Dugang mga brands mga kabombo, mao ang Vertaco, Simbus, Ortiva Top, Proclaim Opti, Match, Helix, ug ang Amistar. Pamagi na gid na mga kabombo, mas daghan gid nga entries ang inyo gid nga ihulog mo nagingon. Taas jud kayo mga kabombo ang chance nga kamo makadaog sa mga dagko nga mga pa-premium mga kabombo. Naghulat kaninyo diri sa ato ang nagapadayon nga promo. So, mga adlaw, suguro po ta pagbula mga kabombo sa ato ang mga daily winners. Nang hulog yun mga kabombo sa inyo mga entries. Wala tayo igong oras pa makapaligsanahan dito sa atong pagpanaguban sa ato ang tulumanon. Salamat si Bombo Kevin, nagpasalamat sa iyong pagtanag pagpaminaw. Alam sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!